tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang batingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Magandang araw. Sa ating ulo ng mga balita, formal na inihayag ni Russian President Vladimir Putin na paiigtingin ng Russia ang kanilang air defense system. Ito ay kasunod ng sunod-sunod na pag-atake ng mga drone ng Ukraine na umabot na sa kaibuturan ng bansa. Ang mga ataking ito ay nagdulot ng malaking hamon sa taunang Economic Forum na ginaganap sa kanyang sariling bayan, ang St. Petersburg, na nagpapakita ng lumalalang tensyon sa rehiyon. Ang deklarasyon ni Putin ay ginawa sa gitna ng St. Petersburg International Economic Forum, ang itinuturing na bersyon ng Russia para sa kilalang Davos Forum. Ngunit bago pa man magsimula ang pagtitipon, yanig na ang lungsod ng mga pagsabog mula sa drone ng Ukraine. Direktang tinarget ng pag-atake ang isang mahalagang oil terminal at isang malapit na base militar na naglagay sa seguridad ng bansa sa ilalim ng matinding pagdududa. Dahil sa naturang pag-atake sa Kronstadt Naval Base at Oil Terminal, bumalot ang makapal na itim na usok sa kalangitan ng ikalawang pinakamalaking lungsod ng Russia. Nagdulot din ito ng pagkaantala at pagkaantala ng mga flight sa paliparan ng St. Petersburg habang pinutol naman ng mga awtoridad ang internet ng mga cellphone upang pigilan ang koordinasyon ng mga drone na nagdulot ng malaking abala sa mga mamamayan. Sa isang pulong kasama ang mga pinuno ng mga international na news agency, kabilang ang Associated Press, hayagang inamin ni Putin ang pinsalang dulot ng mga drone ng Ukraine. Ayon sa kanya, bagamat may matatag na air defense system ang Russia, may mga nakakalusot pa ring mga drone. Kaya naman, binigyang diin niya ang agarang pangangailangan na pagbutihin at palakasin pa ang kanilang depensa laban sa mga ganitong banta. Sa kabila ng patuloy na labanan, ipinahayag ni Putin na bukas ang Russia sa isang kompromiso upang wakasan ang labanan na nasa ikalimang taon na ngayon. Binanggit niya na ang anumang kasunduan ay dapat na nakahanay sa mga napag-usapan sa kanyang nakaraang summit kasama ang dating Pangulo ng Estados Unidos na si Donald Trump sa Anchorage, Alaska. Iginiit niya na kailangan tanggapin ng Ukraine ang mga terminong ito para sa kapayapaan. Sa kabilang banda, formal na nagpanukala si Ukrainian President Volodymyr Zelensky ng isang harapang negosasyon kay Putin sa pamamagitan ng isang bukas na liham. Sa kanyang pahayag, inamin ni Zelensky ang pagbabago sa prioridad ng Estados Unidos, lalo na sa gitna ng tumitinding tensyon sa Iran. Ayon sa kanya, hindi maaaring maghintay lamang ang Ukraine habang abala ang Amerika sa iba pang mga pandaigdigang krisis. Ipinaliwanag ni Zelensky na ang pagkaantala sa pagtuon ng pansin ng Estados Unidos sa Ukraine ay nagtutulak sa kanila na maghanap ng direktang solusyon sa Russia. Sa Washington, nagpahayag naman ng suporta si Donald Trump at sinabing isang magandang hakbang kung magkakaroon ng pagpupulong ang dalawang pinuno. Ngunit nananatiling malamig ang tugon ng Kremlin habang pinag-aaralan pa ang mga posibleng maging hakbang. Ayon kay Kremlin spokesman Dmitry Peskov, hindi pa personal na nababasa ni Putin ang liham ni Zelensky. Gayunpaman, inulit ni Peskov ang naunang pahayag na malugod na tinatanggap si Zelensky sa Moscow kung talagang nais niyang makipag-usap. Nauna nang sinabi ni Putin na hindi niya isinasantabi ang pagpupulong sa isang neutral na bansa, ngunit mangyayari lamang ito kapag may pinal na kasunduan ng nakahandang pirmahan. Mariing tinanggihan ni Putin ang ideya na ang mga bansa sa European Union ang magsisbing tagapamagitan sa usaping pangkapayapaan ng Russia at Ukraine. Ayon sa kanya, ang pamamagitan ay nangangailangan ng ganap na neutralidad na sa tingin niya ay wala sa EU. Kinuwestiyon niya kung paano mapagkakatiwalaan ng Russia ang mga bansang ilang taon nang nagnanais na magdulot ng estratehikong pagkatalo sa kanyang bansa. Binigyang diin ng Pangulo ng Russia na ang sinumang ikatlong partido na magsisbing tagapamagitan ay dapat na may tiwala ng magkabilang panig. Para sa kanya, ang kasalukuyang postura ng mga pinunong kanluranin ay nagpapakita lamang ng kanilang kawalan ng interes sa isang patas na resolusyon. Sa halip, patuloy nilang itinutulak ang mga agresibong plano laban sa Russian Federation na lalo lamang nagpapalubha sa sitwasyon. Sa usaping militar, nagbigay ng update si Putin hinggil sa paggamit ng kanilang bagong Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missile. Ayon sa kanya, ang missile ay pinakawalan sa mga target na nagbigay daan sa kanila na subukan ang katumpakan at kakayahan nito bago ito gamitin sa mga lugar na malapit sa mga pamayanan. Ito ay bahagi ng paghahanda para sa mas malawakang operasyon sa mga itinalagang target sa hinaharap. Ipinahayag din ni Putin ang kanyang determinasyon na makuha ang buong kontrol sa rehiyon ng Donetsk sa silangang bahagi ng Ukraine
Sa kasalukuyan, tinatayang 15% na lamang ng teritoryong ito ang nasa ilalim ng kontrol ng Ukraine. Naniniwala ang Russian President na ang pagiging makabayan at ang matatag na kalooban ng mga mamamayang Ruso ang magtitiyak sa tagumpay ng kanilang mga layunin sa digmaan. Iginiit ni Putin na patuloy ang pagsulong ng mga sundalong Ruso sa lahat ng dako ng labanan. Nilinaw niya na nais ng Russia ang isang komprehensibong kasunduan at hindi lamang isang pansamantalang tigil putukan. Dagdag pa niya, walang pangangailangan na ihinto ang labanan upang simulan ang negosasyon dahil alam niyang nais lamang ng Ukraine na gamitin ang tigil putukan upang pigilan ang pag-abante ng kanyang hukbo. Samantala, mariing itinanggi ni Putin ang mga akusasyon ng sabotahe at cyber attack sa Europa na ibinibintang sa Russia. Sa isang investigasyon ng Associated Press na nagtala ng halos 200 insidente, sinabi ni Putin na walang sapat na ebidensya na nag-uugnay sa Moscow. Para sa kanya, ang mga akusasyong ito ay patunay lamang na hindi handa ang kanluran na makipag-usap sa Russia bilang isang kapantay na kapareha. Tungkol naman sa isyu sa gitnang silangan, ipinahayag ni Putin na handa ang Russia na tumulong sa paglutas ng tensyon sa Iran. Sinabi niya na ang panukala ng Moscow na kunin at iimbak ang enriched uranium ng Iran ay nananatiling bukas. Ang hakbang na ito ay una nang ginawa ng Russia noong taong 2015 bilang bahagi ng kasunduan sa pagitan ng Iran at ng mga pangunahing kapangyarihan sa buong mundo. Nang tanungin naman tungkol sa kanyang sariling hinaharap sa politika, ang 73 taong gulang na pinuno ay tumawa lamang. Si Putin na namuno na sa Russia sa loob ng mahigit 1/4 ng siglo ay tinanong kung plano pa niyang tumakbo muli para sa isa pang termino na magpapanatili sa kanya sa pwesto hanggang sa taong 2036 kung kailan siya ay magiging 83 taong gulang na. Ayon sa kanya, tanging ang may kapal lamang ang nakakaalam kung sino sa atin ang magiging malusog pa upang mabuhay hanggang bukas, kaya hindi pa niya ito iniisip sa ngayon. Matatandaang noong taong 2020, nagpatupad si Putin ng mga pagbabago sa konstitusyon ng Russia na nag-reset sa kanyang mga limitasyon sa termino na nagpayanig sa marami ngunit nagbigay sa kanya ng pagkakataon na manatili sa kapangyarihan. Sa kabila ng pag-iwas ng mga kanluraning opisyal at negosyante dahil sa digmaan sa Ukraine, ginamit pa rin ni Putin ang Economic Forum upang ipakita ang pag-unlad ng ekonomiya ng Russia. Dumalo sa pagtitipon ang malalaking delegasyon mula sa Saudi Arabia, gayon din ang mga pangulo ng Uzbekistan at Tanzania at ang vice-presidente ng China na nagpapakita ng kanilang layunin na isulong ang isang multipolar na mundo. Bagamat may mga hamon sa ekonomiya dahil sa mataas na gastusin sa militar, ipinahayag ni Putin na nananatiling matatag ang Russia. Inamin niya na may pag-aalala sa inflation, kaya naman sinadya nilang palamigin ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagtatakda ng key interest rate sa 14.5%. Layunin nito na maiwasan ang hyperinflation na kasalukuyang nararanasan ng ibang mga bansa ngayon. Sa huli, pinakita ng ulat na ito ang patuloy na determinasyon ng Russia sa ilalim ng pamumuno ni Putin sa kabila ng mga panlabas na pressure at patuloy na labanan sa Ukraine. Mula sa pagpapalakas ng depensa hanggang sa pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya, nananatiling nakatutok ang bansa sa kanilang mga estratehikong layunin. Ako si Juan de la Cruz, nag-uulat para sa Balita Pandaigdig. Manatiling may alam at ligtas.